Kung nagsisikap ka pa lang para mag-aral kung paano lumipad, hindi mo kailangan ng mga taong maghahatak sa iyo pababa. As much as gusto mo sila lahat mahatak pataas or maisama sa iyong paglipad, hindi lahat mag-e-effort katulad ng ginagawa mo. Kaysa naman sa ikaw ang mahatak nila pababa, bitawan mo. Things you should never apologize for. Number 1, saying no when you need to. Minsan nahihirapan tayong tumanggi. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi tama ang hinihingi sa iyo ng ibang tao or ng relatives mo or ng matalik mong kaibigan or ng katrabaho mo, ayaw kasi natin masabihan makasarili, madamot at etc. Ang problema, dahil meron tayong attitude na ganito, we end up doing and hating yung bagay na ayaw nating gawin. Plus, yung magiging resulta ng bagay na yon. Nagagalit at naiinis na tayo sa aksyon na tayo din mismo ang may gawa. Bagay na hindi maganda para sa iyo. You should never feel bad saying no. Para naman makapokus ka kung ano yung gusto mo. At sa tingin mo kung ano yung nararapat na gawin o nararapat na decision para sa sarili mo. You should start controlling your life at hindi yung ibang elemento ang nagko-control sa iyo. Say no. Tumanggi ka kung yun ang sa tingin mong tama. Because I'm telling you, being nice is not always right. Number 2, bagay na hindi mo dapat ihingi ng paumanhin or to feel sorry about. Wanting to be better. May attitude kang mapapansin sa mga tao sa paligid mo. Once na may ginawa ka or ginagawa kang bagay para mapabuti mo yung sarili mo. Yung iba masaya, yung iba naiinggit, yung iba naiinis. Depende kung anong klaseng kaibigan meron ka. Ikaw kasi may ginagawang extra effort kumpara sa iba or kumpara sa mga tao sa paligid mo. Kaya mapapansin ka. Karamihan, pero hindi lahat, ayaw nilang umasenso ka. Ayaw nilang umangat ka. Alam mo ba kung bakit? Dahil magmumukha silang failure kumpara sa'yo. Kapag nandiyan ka sa circle na yan at ume-effort ka for your self-improvement at for your success, tapos sasabihin nila, palto. In that case, you don't need to feel sorry na umalis sa circle na yan. Take control of your life. Ang gusto kasi nila, group hug tayo, walang iwanan, we are all the same fucking loser. Kung gusto mong unlad, gawin mo ang sa tingin mong tama. Isama mo yung gustong sumama, bitawan mo yung ayaw. Number 3, bagay na hindi mo dapat ihingi ng paumanhin or to feel sorry about. Leaving toxic people behind. Kung nagsisikap ka pa lang para mag-aral kung paano lumipad, hindi mo kailangan ng mga taong maghahatak sa iyo pababa. As much as gusto mo sila lahat mahatak pataas or maisama sa iyong paglipad, hindi lahat mag-e-effort katulad ng ginagawa mo. Kaysa naman sa ikaw ang mahatak nila pababa, bitawan mo. Kung hindi na nga sila nakakatulong, bad influence pa, iwan mo. For the meantime, once naman naging successful ka, you can always extend a hand, a helping hand, para tulungan sila. So don't feel sorry leaving toxic people behind. Number 4, for your success. You don't need to feel sorry about it. In fact, you have to celebrate for it. Hindi libre at madali makuha ang success. Anumang klase ng success, magdadaan ka talaga ng puyat, pagod, sakripisyo, at pagtsatsaga. Kaya naman, pag may nakuha kang bagay na sa tingin mo ay maiko-consider mong success, ipagbunyi mo, i-celebrate mo. Don't feel sorry about it. And then, set another goal. Number 5, not giving a fuck about other people's drama. Bago tayo pumunta sa drama ng ibang tao, yung drama mo muna ang uunahin natin. Inaayos natin yung sarili natin. So ngayon, dapat less drama ka na sa buhay. Kung nakaka-encounter ka ng ibang tao na masyadong maraming drama sa buhay, why give a fuck? Hindi naman nakakatulong yung mga drama na yan. Yan ang napapala na mahilig manood ng kung ano-anong teledrama sa telebisyon. Nagiging madrama ka din. Nakokopya mo.
Feeling mo tuloy ikaw yung bidang aping-api na wala nang ginawa kundi magmukmok, umiyak. That's unhealthy for you. Hindi yan maganda para sa'yo. Yan yung nagbibigay sa'yo ng mindset na para kang palaging biktima. Avoid dramas in life. Mag-focus ka sa mga bagay na talagang importante. Number 6, bagay na hindi mo dapat ipagpaumanhin or to feel sorry about. Spending your money on things that bring you value. Kailangan mo din bigyan ng reward ang sarili mo. That's keep you motivated to do and continue on what you are doing. Halimbawa, you're a vlogger and may budget ka naman. Feeling mo kailangan mong mag-upgrade ng gamit, a new camera, new microphone, or whatever na kailangan mo. Go on. It's okay. In fact, it's a part of investment kung talagang susuriin mo. To keep you in the game and para magkaroon ka ng edge, kailangan mo rin ng mga bagay na ganyan. So don't feel sorry about it. Number 7, bagay na hindi mo dapat ipagpaumanhin or to feel sorry about. Asking something to be corrected. Minsan may napapansin kang mga bagay na mali, wala sa tamang lugar, kailangang i-correct or amyendahan. At walang nagbo-voice out tungkol sa bagay na ito. Probably dahil baka takot na mayroong mabanggang tao or something. But it's our moral obligation naman na magsalita, mag-suggest na itama yung nakita nating mali para na rin sa ikakabuti ng sarili nating society or komunidad. Number 8, bagay na hindi mo dapat pagpaumanhin or to feel sorry about. Asking for help. Komplikado ang buhay, hindi mo kakayanin mag-isa. Kung gusto mong umunlad ng mabilis, it's not just okay na magtanong, but it's actually like a mandatory. Kailangan mo talaga ng tulong ng ibang tao. That is why, importante na nasa tamang circle of friends ka. Dahil lahat ng problemang kakaharapin mo, there is always someone na naka-encounter na nun. At may guide ka niya sa most effective way na i-navigate ang sitwasyon. So huwag kang mahihiyang magtanong. Number 9, bagay na hindi mo dapat ihingi ng paumanhin or to feel sorry about. Telling the truth or pagsasabi ng katotohanan. You should not apologize for telling the truth no matter how dirty it is. Once kasi nandyan na, alam na ng lahat ng katotohanan, you can start dealing with it. No one can manipulate or control you dahil nagsasabi ka ng totoo. Doon lang tayo sa totoo. John 8:31 sabi, di ba? The truth will set you free. Number 10, things you cannot control. Mga sitwasyon o bagay na hindi mo kontrolado. You don't need to feel sorry about it. Kung hindi mo kontrolado ang isang bagay o pangyayari, you are not responsible for what happened. Ang magagawa mo lang is to prepare yourself and react in a way to minimize the damage. Since umabot ka sa puntong ito, may bonus ako para sa'yo. Number 11, taking the me time. Minsan kailangan mo mag-isa to recharge or to deal with personal matter. It's not a matter of not being there for other people. Katulad nga palagi na sinasabi ng mga flight attendant, in case of decompression, put your mask first bago ka tumulong sa iba. Kahit sino pa yung katabi mo, unahin mo yung sarili mo bago yung ibang tao. Technically speaking kasi, first step para makatulong ka sa ibang tao is kailangan capable ka na tumulong sa ibang tao. So take that me time first and don't feel sorry about it. Come back again when you're stronger and you're ready to take the world. Hindi naman yan pagiging makasarili. It's just that ganun talaga. Wala kang may bibigay na tulong na iba kung inutil ka. So please, i-build mo yung sarili mo para naman makatulong ka sa iba.